like a Hellcat. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever. So, hello mga ka-budget riders. So, this is the Honda XR 150L. So, stock pa siya lahat except sa side mirror, which is pinalitan ko na. And I also added some right here, what do you call this one? Skid plate. So, spark skid plate. So, shout out sa nabilihan ko nito online. So, let's not talk about the specs of this bike kasi marami na naman ang nagre-review nito. So well, everything they say is true. So let's just talk about the aesthetics, kung bakit siya ganito din-design ng mga engineers ng Honda. So first off, let's start with its tire. Now, ano nga ba ang pinagkaiba ng 19 inches na rim sa 21 inches? So, ang 19 inches rim, so perfect size para sa dual sport na motor. Bakit? So, kaya niyang i-absorb ang impact sa off-road kasi yung gulong nito, so ang size nito is 90 by 90 by 19. So, kaya niya mag-absorb ng impact pero hindi gaano kalakas na impact. Kasi ang 21 inches can absorb more impact than this 19 inches rim. So, yun ang pinagkaiba niya. Pero, pag sa highway to, hindi siya magaan sa highway. So, nasubukan nyo na ba yung nagda-drive kayo, then basically naka-speed up ka na, let's say mga 90 kph, so malakas na yun. So nafe-feel nyo minsan yung mga 21, 18 inches na mga rim, so parang lumilipad yung motor, lumilipad. But for this XR 150L, hindi mo yun mafe-feel kasi mas mababa yung gulong niya, so mas malakas yung kanyang kapit, mas malakas yung friction. So the same as goes with this one sa likod. So dito sa likod ay 17 inches. So maraming nagtatanong, so bakit nga ba malapad yung gulong sa likod? So yung gulong natin sa likod, siya yung nagbibigay ng traction, yung force, acceleration force ng ating motor. So the more na malapad siya, the more na mas malakas yung traction force na may ibibigay ng ating motor. Dahil mas malapad yung lupa or let's say highway na nakadikit yung gulong natin. So especially nito kapag bumibanking tayo sa daan, so malakas pa rin yung kapit niya kasi malapad yung likod na gulong natin. And then let's talk about the tank. So yung tank natin, 12 liters yung capacity niya. So maraming nagtatanong bakit nga ba daw hindi nilagyan ni Honda ng fuel gauge sa XR 150L. So siguro kasi ang habol ni XR ang habol ng Honda na maging affordable ang XR 150L. So kahit naman wala siyang fuel gauge, meron naman din siyang reserve.
So the reserve can hold up to 2 liters of gasoline. So example, nasa daan ka, so the reserve serves as a warning na uy, malapit na pala ako mawalan ng gasolina. And then the other thing that I want to talk about is this one, the handlebar. So marami din nagrereklamo kung bakit nga daw hindi ginawang mataas or hindi ni-rise dito ni Honda CXR 150L. So the main reason is XR is in the middle of the speed and the power. So nasa gitna siya. So ganito yung handlebar niya, mababa kasi serve as purpose sa speed. So nakita nyo ba yung mga motor sa mga drag race na motor? Diba mababang masyado yung mga motor nila. So ganito lang yun. So the more siya na mababa, yung aerodynamics nito walang sagabal sa hangin ito kasi masyado kang mababa. Pwede kang mag low riding. So ma-attempt ito yung speed niya na malakas. Pero hindi gaano ka speed si XR150L. Nasa mid lang siya. So kung gusto mong magdagdag ng speed, this comes the part of the sprocket. The sprocket. So yung sprocket ng motor natin na stock, I don't know if correct ako, pero yung stock sprocket is 17 front sprocket and 49 teeth sa rear. So malaking bagay yung sprocket if gusto natin umatin ng higher top speed. So tandaan natin, kung gusto natin ng malakas na top speed, especially sa mga online group na masyado kong nakikita bakit daw mababa yung top speed ni XR150L kung 150cc yung motor nila. So lagi natin tandaan, kung gusto natin mag-attain ng mga top speed, kumuha tayo ng motor na naaayon doon. Kasi si XR150L nasa middle lang siya, nasa gitna ng speed and power. So kumuha tayo ng, let's say, underbones or sport bikes to attain higher speeds. So madadagdagan mo to ng konti yung speed niya if mag-change ka or mag-modify ng sprockets. And the next I want to talk about is the XR150L seat. So napaka-komportable nito. Tingnan nyo. So malapad. So if gagamitin mo sa XR150L sa long ride, so hindi ka mangangayat nito dahil salong-salo lahat ng puwet mo. Hindi lang yung driver, pati yung back ride mo. And consider din nila yung lagayan ng paa na maging komportable yung back ride mo sa long ride. So the last I want to talk about is this one, the suspensions. So yung suspension na sa harapan, yung fork. So maraming nagrereklamo, mabilis daw mag-leak yung oil seal nito. So abangan nyo sa next vlog ko, dahil itatakal natin yung mga common issues ni XR150L na kayang-kaya namang agapan. So let's talk about the suspension lang, hindi mo na yung mga issues niya. So the suspension, so maraming nagsasabi na maliit daw in diameter yung suspension ni XR sa harap. Well, maliit yung doesn't mean na dahil maliit siya, mabilis siyang maglilik. So maliit siya pero mataas yung travel niya pababa, para yun sa highway. Mataas yung travel niya at soft siya for small bumps, hindi sa mga malakihang bumps. So yun yung pinagkaiba ng adventure bike. Let's say adventure bike, ang adventure bike mas mataas yung play ng suspension niya sa fork. So
ito sa XR tamang-tama lang. So I think that's all for my vlog. Abangan nyo sa next vlog ko, itatagal natin yung mga common issues ni Honda XR 150L. So thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Thank you. Goodbye mga budget riders. So I hope you will view my next video. So peace out. Hellcat.